po sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Taglamig na noon, kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Naglalakad si Jesus sa templo, sa portiko ni Solomon. Pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo kami pag-aalinlanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo na ng tiyakan." Sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala, sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes sa ika-4 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay at nagpapatuloy po ang tema na ating pong pinagninilayan tungkol sa pagpapakilala kay Jesus bilang isang mabuting pastol. Sinabi nga kahapon, no, siya rin ang pintuan at siya ang dumadaan, no, sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ngayon, sa pagpapatuloy din ng katigasan ng mga ulo dito po sa tagpo sa ating Ebanghelyo, na kahit na ano ang nakita o ipinakita na ni Jesus bilang pagpapatotoo na siya nga ang anak ng Diyos, ay patuloy pa rin silang nagbubulag-bulagan o patuloy pa rin ang kanilang pagtanggi at yung paghingi ng katunayan kung talaga bang siya ang Kristo. At muli, pinapaliwanag ni Jesus na lahat naman ng katotohanang hinahanap nila, lahat ng mga tanda ay nakita na pero ayaw pa rin talaga nilang kilalanin at tanggapin si Jesus. Pero ito rin naman, no, sabi nga, ang nakikinig sa kanya ay maituturing niyang mga tupa at nakikilala sila o nakikilala nila ang tinig ng kanilang mga pastol. Kaya maganda po talaga yung nag-i-invest, no? Kumbaga dito, yung pag-i-invest natin ng oras, pag-i-invest natin ng pakikipag-usap, no? Lalo na sa mga mag-asawa, sa mga pamilya. Importante po yun, no? Yung nakikilala natin ang bawat isa base sa atin pong na ibabahagi, nakikita, kahit ano man yan, maganda o pangit, yan ay nagiging daan para mas makilala natin ang isa't isa. Na hindi pwedeng ang makilala lang natin ay mga kagandahan, kabutihan, no, ng isang tao. Mayroon din mga sides natin na makakatulong magpakilala o makakatulong magpalalim ng ating ugnayan. Kadalasan nga lang, kapag mayroon tayong pangit na karanasan o nararanasan sa isang tao, ang tendency natin ay lumayo o itaboy ang taong ito dahil para sa atin ay magdudulot lang ito ng sakit o sama ng loob.
Pero nakakalimutan natin na ito ay bahagi ng proseso na makilala natin kung sino talaga siya, yung tunay na siya. Kaya akala natin, no, kapag dumikit tayo sa Diyos, kapag nagsimba tayo, wala tayong dapat mararanasan ng mga problema. Kaya nagkakaroon tayo ng maling pananaw o maling pag-iisip ng ating pong pagsunod kay Jesus. Kaya mahalaga po, no, sa bawat misa, malaking tulong po ito, no, na sa bawat misa ay nakikinig tayo parati kay Jesus. Kasi hindi po, no, hindi nagkukulang si Jesus o nagkulang si Jesus ng paalala kung ano ang mararanasan ng isang taong nagnanais na sumunod sa Kanya. Pero number one na karakteristik dapat ay marunong tayong makinig sa Kanya. At sa pakikinig natin, doon lalalim ang ating pananampalataya. Diba? Ano ba sabi ni Kristo? Sino man ang nagnanais sumunod sa akin, limutin ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, sumunod sa akin. So bahagi na meron tayong mararanasan na mga sakit, sama ng loob, paghihirap. So, nagkulang ba sa Jesus? Hindi naman. Yan, lagi tayo, katulad ng mga taong nandito na sinasabing, hanggang kailan mo kami pag-aalin-langanin? Kung ikaw si Kristo, sige, gawin mo, pakita mo sa amin. Pero sarado ang kanilang isipan. Kasi nga, ang para sa kanila, marahil, ang Kristo ay magtatanggol sa kanila. Ang Kristo ay talagang tatapusin ang kanilang mga paghihirap o pagiging alipin ng iba pong mga leader o itong mga Romanong ito. Pero hindi ganon ang gagawin ni Jesus. Kaya nawa, matututo lang tayo kung patuloy tayong makikinig sa Kanya. Kasi kahit po ganyan, pag tinitingnan ko kayo, no? Hindi ko alam kung talagang nakikinig kayo, nakatitig kayo, pero parang hindi ko alam, no, kung ano bang pumapasok sa ating isipan, nakakatulong ba o lagi ko pong, no, number one, lagi kong chine-check, ano ba, malinaw ba ako magsalita? Ano ba, maayos ba ang aming sound system? Kasi lagi, no, nakatitig, tulala. Tapos pag may problema na, anong gagawin mo? Ano ba sinabi ni Jesus? Bakit walang maalala? Bakit walang mapaghugutan na sinabi ni Jesus na sa ganitong pangyayari sa buhay natin, ano ang gagawin mo? Wala, laging tulala. Para bang present yung katawan mo, pero yung utak mo, absent. Kaya nga, di ba, lagi sa bawat relasyon, mahalaga yung ating commitment na makikinig tayo sa Kanya. Sa pakikinig, doon mo mas makikilala, doon mo mas mauunawaan kung sino siya at kung ano ang ginawa at bakit nagawa. Hindi ito dapat nakatuon sa ating mga sarili, hindi ito dapat nakatuon sa kung ano ang gusto mo, sa kung ano ang kailangan mo. Lagi po, no? Huwag na nating hintayin na mabulag tayo, mabingi tayo. Kasi sa pagpapatuloy din ng mga gawa ng mga apostol, itong si Bernabe, itong si Saulo, nakinig, tinawag ni Jesus, tinawag ng Panginoon sa panibagong misyon doon sa mga hintil para magpahayag. Ipahayag ang kanilang narinig, hindi man nila nakita mismo si Jesus, nakasama si Jesus mismo, napakinggan nila ito sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga naunang mga alagad sa kanila. Kaya ito rin nawa sa atin, mahalaga po, pinagkakadiinan ko, makinig ka kay Jesus sa banal na misa. Amen?